Etong pag-content natin sa motor na to ay wala talaga sa plano, pero holy buwa ka ng shish! Ang ganda ng bagong kulay ni Yamaha Sniper 155 2024 mga dudes. Etong color combination na to mga dudes is originally galing siya sa Yamaha R25 Cyan Metallic sa Japan. Which is, sadly enough, hindi lumapag ang kulay na to mga dudes sa Pinas. Just think about it mga dudes, how much more na lang sana yung potential na kakalabasan ni R15M kung nagkaroon ng ganitong kulay, no? God damn it, dude! Hindi ako mahilig sa mga matingkad na kulay, but this one, however, ay nag-click sa akin, and it's very refreshing. So, with that being said, mga dudes, isang tabi muna natin ang kulay na yan, and let's get to know the bike kung eto ba talaga ang babagay dyan sa puwet mo. If you're looking forward to get a new bike, mga dudes, na may pang-chuchal na specification but still practical pa rin gamitin pang araw-araw, well then siguro nasa option mo tong Yamaha Sniper 155 dahil kabilang ito sa sinasabi nilang King of Underbone. Ang specialty ni Sniper 155 mga dude is a very well balanced bike na halos nasa kanya na lahat ng gugustuhin mo sa isang underbone. May malakas na makina at 17 horsepower na may assist and sleeper clutch na. Naka-single overhead cam with variable valve actuation engine technology na hindi mo makikita sa ibang underbone. Sa experience ko sa makina na to mga dudes ay malaki talaga yung ambag para mapasmooth ang takbo niya at maging effortless ang transition mo in between gears. VVA dude, napakasarap ng palo niyan pag pumalo na sa 6,000 mid RPM. Eto para yung parehong makina ng motor ko mga dudes na R15M, tsaka semi-engine din ito mga dudes ng MT-15, XSR155 and WR155. Magkakaiba lang talaga sila ng engine mapping para ibagay sa needs at limiter ng bawat category. Naka big bike, R-Series inspired sporty pairings na rin ito mga dudes na hindi tinipid in terms of attention to details. Ultimo splash-proof engine cover ay meron po siya. Sinasabi nila na hinango daw sa R1 ang styling nito pero siguro sa side fairings at taillight ay oo. Pero one thing is for sure, bolts, ay maganda yung aerodynamic niya. Pati na yung cooling efficiency na labasan ng init ng makina works just about the same as my R15M na nasa bintana ng fairings lumalabas ang init. Liquid cooled na rin yan na may malaking radiator with fan, so calm your tits kasi hindi basta-basta mag-o-overheat yan. Ngayon, sa sukat ng motor mga dudes, pag umupo ka dito ay expect mo na medyo mas malaki ito kesa sa iba. Sa seat height pa lang na 795mm ay may kataasan din yan. To be more precise, mas mataas pa ang upuan nito mga dudes kesa sa Ninja 400. At ganito ang itsura ng merong height na 5'7" with around 80 plus kilograms na bigat. Kayang-kaya naman lumapat ng medyo nakaangat lang ng konti ang sako ng paa pero manageable pa rin naman yan kasi manipis lang ang lapad ng upuan. 1 foot down, abot yan syempre with plenty of legroom at pati na masisibugan mo ng puwet. Of course, upright seating position ka dito mga dudes na may napakamalapit lang na manibela for ease of use. Mahirapan ka lang talaga dito kung below 5 foot in height ka. Sa features, take notes mga dudes na standard version lang ito, kaya wala siyang ABS, walang keyless system, or even the Y-Connect app na mabilis nakakapalobat ng battery. But still, you got a pretty decent size negative LCD display na nagpapakita ng lahat ng kailangan mong malaman sa motor. Price of the Yamaha Sniper 155 2024 mga dudes is now at 125,900 with an initial down payment of 16,000 pesos and a monthly of 5,602 pesos. Etong unit na to mga dudes ay naupuan natin yan dito sa Motor Trade Yamaha Sipukot Bicol. Pakihapit na lang mga dudes kung makakaagi ka mo digdi. But now if you have more question mga dudes, gaya nung kung alin ba sa dalawa ang mas maganda, Sniper 155 or Honda Winner X150, then let me know in the comment section mga dudes. Ano yung mga concerns nyo and why bakit ito ganyan ang kukunin mo. And as always, thanks for watching mga dudes and see you ulit sa ating next Cheers, Jeremes Mes!